Hello guys, welcome back to my channel. Good day sa mga viewers natin and subscribers. Especially sa mga members natin dyan. So, try natin solve yung simple beam concentrated load at center using the MATCAD. So, ang kagandahan dito guys, ano na siya, yung unit is consistent siya. So, kailangan natin i-input kung ano yung mga units ng variables natin. Okay, so sa formula na to, kailangan natin input data, yung P, yung L, yung X, and of course, yung E and I. Okay? So, pwede tayo dito directly input data. Ayan. Then kung gusto ninyong i-change yung kulay, yeah, it's up to you. Ayan, input data. Then, let's say P, tapos colon guys, colon, tapos let's say 25 yung sabi natin 100. 100 kilonewton yung load natin na P. So, kailangan natin i-multiply yan ng Kn. Small letter, then capital N. Kn. So, input data na siya. Pwede siya madrag kahit saan gusto ninyo. Then, of course, kailangan natin yung L. So, colon ulit. Let's say 5 meters. So, multiply natin sa M. Then, of course, yung X. Let's say 1 meter. Okay. Then, yung E is the modulus of elasticity. Let's say, gamit tayo ng pwede gumamit tayo dito ng parang input data. Let's say, 200,000 ganyan. Then, multiply by MPa. Depending kung anong given nyo. Pero, itatry natin yung modulus of elasticity na yan using the section ng beam, ng concrete. Considering the concrete. Pero kung mag-steel kayo, pwede rin tong as is natin yung kasi nag-iiba yung sa steel ta sa concrete. So, sige. For the meantime, yun na lang. A, as part of the input data. And of course, ito, yung moment of inertia in terms of millimeter squared. Okay? So, commonly, kapag naka-millimeter squared siya, mag-try tayo ng sa centroidal kasi, let's say 250 by BD cube yan eh. BD cube, let's say 0.44 cube over 12. This is the centroidal moment of inertia. So, pumapatak siya ng 0.0013. Okay? 0.0013. 0.0013 times mm squared. So, depende sa inyo. Kung given na yung moment of inertia, then input na lang nyo. So, this is meter. Should be meter. Then, ano pa ba yung natin? So, yun lang ang data. Input data. So, this is the input data. Then, the formula. Okay, so sa formula natin, sa reaction, which is equal din siya sa share, that is P over 2. So from here, ikakopy natin to. Paste, then calculation. Yung formula natin, yung R na sinasabi, equal daw siya sa P over 2. So P over 2. Then after that, pwede natin i-input yung equals command. So automatically, naka-Newton siya. Kasi nga, ito, naka-default kasi yung natin, yung format in the general. So, pwede natin i-decimal in Newton. So, kung gusto niyo i-kilonewton, madali lang, input lang natin yan na Kn instead na N. So, automatically, ito na, napakadali. Na-solve na kaagad niya kahit hindi kayo mag-divide ng 1,000. So, pwede natin yan, yung let's see yun, mga tatlong points. Pero ito na lang yung natin. Mga dalawang
places ang ano natin sa decimal. Then, para naman sa moment max at midpoint, so max, ang formula niya is PL over 4. So, that is P times L over 4. Then, equals, it is in joule. So, pwede natin yan i-change into kilonewton meter. So, change lang natin kn times meter. So, ito yung equivalent na n kilonewton meter. Okay. Kapag hindi consistent yung unit, hindi siya magkakalculate, guys. Then after that, yung mx naman. mx. So, colon. So, fx is less than L over 2. Ito yung magiging formula ng moment natin. So, magsiset tayo ng condition. F x is less than 0.5 or pwede rin 0.5 L or L over 2 na lang. Sige. L over 2, yung formula natin is Px over 2. P times x over 2. How about kung hindi? So, magsiset tayo ng comment. So, ang i-comment natin, not applicable na lang. Not applicable. Okay. So, pwede natin yan, di ba? Pwede yan i-diretso equals. Pwede rin mag-set kayo ng new formula dito. Equals na kaagad. So, sabi niya dito, in joules. So, of course, kailangan natin change into kilonewton meter. Okay. Then, click ninyo to. Then, baba natin ng isang decimeter. So, kapag i-change natin yan, ito mx, kapag more than sa L over 2, that's let's say 3 meters. So, this value must be scalar or metric. So, hindi siya dapat, let's say 0 na lang, 0. Kasi dapat daw, ayun. So, 0 guys. So, okay na din yan eh. Kilonewton meter, equal din sa joule. Okay, so set natin to sa less than sa L over 2. Let's say 1.5. Then, ito yung mx natin. Then, para naman sa deflection, dito natin ilagay. Let's say def max. Then, colon. Yung def max natin is P times L times to cube. Over 48 times EI. Okay, then equals N. Okay. So, dapat naka-meter siya. So, may kulang tayo. PL. So, dapat meter or millimeter. So, ito yung moment of inertia. Dapat to the fourth to. Okay. Ayun. In meter. So, gusto kong in millimeter. So, dagdagan natin ng M para millimeter. So, the def max niya is 1.002 mm. How about sa deflection at sa corresponding x value? So, same din if x is less than L over 2. So, input natin yung formula na P times x na divided by 48 times A times I. Then, multiply natin sa quantity 3 times L squared minus the 4 times x raised to squared. Okay. Then, how about kung more than sa L over 2? So, 0 din. Same din. So, highlight natin to, then move natin dito. Then, yung magiging def x natin equals. Then, M. And millimeter. So, ito. At x value 1.5, ito yung deflection natin. Pero, kapag more than, let's say, 4 meters, so ito yung mangyayari sa kanya. 0 siya. Okay? So, ito pwede natin yan i-change.
Sa kulay na gusto natin, let's say, ito. Hmm. Ayun, okay na tayo dyan. So, yun lang kadali guys. Every time mag-change tayo ng value rito, automatically, ma-solve na yan yung ah, value ng ano natin, max, moment, share, o reaction din the deflection. Pero yung x natin kasi, naka 4, let's say, naka 5 tayo, 3 meters, 2.5 meters. Okay, 2.5, that is 2.3, let's say. Yun, na-solve niya. Okay? I, then, let's say 10 meters, then automatically mag-solve na siya. Yun ang kagandahan ng MATCAD, guys. At, let's say 4.5, ayan, automatically na-solve siya. Let's say, change natin yung ano natin, moment of inertia. Okay. Yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and share sa mga videos na na-upload natin dito sa YouTube. And thank you sa mga supporters natin and members. Thank you. God bless.